Ayon sa kilalang finance expert na si Max Avery, ang XRP Ledger or XRPL ay hindi lang basta blockchain. Ito raw ang magiging pundasyon ng susunod na yugto ng global finance. Sa panahon kung saan ang tokenization ay mabilis na lumalawak, naniniwala siya na ang XRP Ledger ang sentrong tutulong para sa digital transformation ng mga traditional financial systems. Habang ang ibang crypto ay puro hype at speculation, sa XRP ay pinapatunayan ang kanyang tunay na gamit sa totoong mundo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating unang tanong ay ano po ba ang pananaw ni Ginoong Max Avery tungkol sa XRPL? Sabi po rito ay Max Avery, a well-known figure in crypto and finance circles, recently shared his views on the XRP Ledger or XRPL and its growing relevance in the evolving tokenization landscape. His comments provided a grounded perspective on what many XRP holders believe to be a significant turning point for the network. Ayan, ayon daw po kay Ginoong Max Avery, ang XRP Ledger ay may malaking papel sa bagong mundo ng tokenization. Ang ibig niyang sabihin, habang lumilipat po ang mundo mula sa traditional na assets patungo sa digital tokenization forms, ang XRPL ang nagiging tulay or nagsisilbing bridge na ginagamit ng mga institution. Para sa kanya, ito na ang turning point kung saan sa XRP ay hindi na lamang isang crypto, kundi isang technology na bumubuo ng bagong global finance system. Sa market impact, ang ganitong pahayag mula sa isang kilalang finance expert ay kadalasang nagpapataas ng kumpiyansa sa market. Kapag lumakas po ang tiwala ng mga institution, mas malaki ang posibilidad ng pagtaas ng presyo ng XRP sa mga susunod na linggo. Ngayon ay bakit po ba kakaiba ang pananaw ni Ginoong Avery kumpara sa iba? Sabi po rito ay while the digital asset market continues to fluctuate, Avery's remarks stand out for their focus on tangible growth rather than relying on speculation and investor optimism. Yan sa halip daw na puro hype or haka-haka, nakatuon si Ginoong Avery sa tunay na progreso. Habang ang ibang mga project ay umaasa lang sa speculation, nakikita niya sa XRP Ledger ang konkretong paglago at mga aktual na adoption cases. Sa madaling salita, ang XRPL ay hindi lamang umiikot sa chismis ng market, kundi gumagalaw base sa aktual na paggamit sa mga financial institutions. Sa market impact, ang ganito pong klase ng fundamental na paglago ay karaniwang nagre-resulta sa mas matatag na market structure at saka long-term bullish sentiment para sa presyo ni XRP. Paano naman po kakaroon ng institutional integration dito sa XRPL? Sabi rito ay Avery stated that every time a new institution starts using the XRP ledger to issue or trade tokenized assets, it adds volume, activity, and real-world use. His point highlights a growing movement among blockchain projects to attract institutional adoption, but in XRP's case, the focus is firmly on practical utility rather than speculation. Yan, ayon daw po ulit kay Ginoong Avery, sa tuwing may bagong institution na gumagamit ng XRPL para maglabas or mag-trade ng tokenized assets, nadaragdagan ang tunay na gamit nito sa mundo. Ang bawat bagong partnership ay hindi lang volume ang dinadala, kundi patunay na kayang gampanan ng XRPL ang totoong pangangailangan ng mga financial entities. Sa madaling sabi, sa XRP ay nakatuon po sa utility at hindi po sa hype. Sa market impact, habang lumalawak po ang institutional adoption, tumataas ang transaction volume at demand sa XRP token na pwede pong magdulot ng long-term price appreciation. Paano naman po inihahanda ng Ripple ang XRPL para sa tokenization? Sabi rito ay over the past few years, Ripple's work with the XRPL has progressed steadily toward creating a framework capable of handling institutional-grade asset tokenization. As markets worldwide transition into a digital age, XRP is poised to dominate the emerging tokenization space. Yan, sa loob daw po ng ilang taon,
Matyagang binubuo ng Ripple ang XRPL upang maging isang framework na kayang humawak ng institutional grade tokenization. Habang lumilipat ang mga market sa digital na system, si XRP ay nakaposisyon na para maging leader sa tokenized asset market. Sa ganitong direksyon, malinaw na target po ng Ripple ang maging backbone ng bagong yugto ng digital finance. Kaya sa market impact, kapag tuluyan ng nakapasok sa XRP sa tokenization market, posibleng umangat po ang demand sa token nito habang mas maraming institution ang gumagamit ng XRPL sa kanilang operasyon. Sunod na tanong ay ano po ba ang ibig sabihin ng Ripple Infrastructure Vision? Sabi rito ay Ripple has been positioning the XRPL as the infrastructure backbone for the digitization and tokenization of real-world assets, which is the next phase of global finance. According to Avery, Ripple's focus is directed toward transforming the ledger into the plumbing for trillions in tokenized assets. Ayan, tinatawag po ni Ginong Avery ang XRPL bilang plumbing for trillions in tokenized assets. Ang ibig pong sabihin nito ay gusto ng Ripple na maging pangunahing daluyan ng tokenized transactions sa buong mundo. Sa vision na ito, layunin po ni Ripple na gawing XRPL ang backbone ng modern global finance, kung saan bawat galaw ng pera ay maaring dumaan sa sa technology na kanyang ginawa. Sa market impact, kapag nagtagumpay ang vision na ito, sa XRP ay pwede pong maging mahalagang bahagi ng international na financial system na siyang magtutulak sa presyo nito pataas sa long-term time frame. Ngayon ay ano naman ang pinagkaiba ni XRP sa ibang blockchain? Sabi po rito ay this statement aligns with the company's long-term vision of embedding XRP within financial systems that require speed, compliance, and interoperability. What separates XRP from competing digital assets is its readiness for institutional use. Yan, ang malaking kaibahan daw po ng XRP sa ibang crypto ay ang kanyang pagiging handa para sa institutional use. Sa bilis ng transaction, mababang fees at kakayang sumunod sa regulation, sa XRP ay isa sa mga pinaka-compatible sa requirements ng mga bangko at financial entities. Habang ang ibang coins ay nakatuon pa lang sa development, sa XRP ay ginagamit na sa aktual na financial systems. Sa market impact, dahil po sa regulatory readiness ni XRP, mas madali itong ma-adapt ng mga bangko na magbibigay ng matatag na price support sa market. Paano naman po napatunayan ang scalability ng XRPL? Sabi po rito, the XRPL's performance and scalability have been tested across multiple pilot programs and partnerships involving central bank digital currencies and tokenized commodities. These efforts have established a foundation that supports Avery's perspective that the XRPL is not an experimental blockchain but one designed for real-world financial integration. Paliwanag po natin yan. Napatunayan daw na ang tibay ng XRPL sa iba't ibang pilot programs tulad ng mga projects sa CBDCs at tokenized commodities. Sa mga tests na ito, pinatunayan ng Ripple na stable, mabilis at scalable ang sistema ng XRP. Ibig pong sabihin, handa itong mag-operate sa antas ng global finance. Kaya para kay Ginong Avery, hindi ito experimental blockchain, kundi isang mature technology na handang gamitin ng mga institution. Sa market impact, ang ganitong reputasyon ay nagpapalakas sa tiwala ng mga investors. Dahilan para mas maging bullish po ang sentiment kay XRP sa institutional market. Sunod na tanong ay paano naman po nakakaapekto ang public perception kay XRP? Sabi rito ay despite Ripple's progress, skepticism continues to shape public perception of XRP. Much of the market still views it primarily through a speculative lens rather than a piece of financial infrastructure. Yan, ibig pong sabihin, sa kabila po ng mga tagumpay ni Ripple, marami pa rin daw ang nagdududa kay XRP. Maraming tao ang tinitignan pa rin ito bilang isang speculative asset sa halip na tunay na financial infrastructure. Pero ayon po kay Ginong Avery, unti-unting nagbabago ang pananaw na ito habang dumarami ang mga institution na gumagamit sa XRPL. Sa bawat bagong partnership, mas nakikita ang tunay na potensyal ni XRP. Kaya sa market impact, habang bumababa po ang skepticism at tumataas ang institutional usage, nagiging mas stable ang presyo at mas sustainable ang growth pattern ni XRP. Ano naman ang aktual na nangyayari ngayon sa XRPL adoption?
Sabi po rito, he noted that XRP's next generation infrastructure is already taking shape in real time, emphasizing that adoption is not a distant goal but an active process underway. Ano nga bang ibig sabihin niyan? Ayon po kay Ginong Avery, ang adoption ng XRP ay hindi future plan, kundi real-time process. Sa kasalukuyan, nangyayari na ang integration ng XRPL sa iba't ibang sektor tulad ng cross-border payments at tokenization ng mga assets. Ibig pong sabihin, hindi na kailangang hintayin pa ang mass adoption dahil nagsimula na ito ngayong mismo. Sa market impact dahil sa tuloy-tuloy na real-world adoption, inaasahan po ang mas matatag na demand at posibleng price appreciation sa mid to long term. At bilang panguli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung babalikan po natin ang lahat, malinaw ng XRP Ledger ay hindi lamang isang blockchain project. Isa po itong matibay na infrastructure na unti-unting nagiging bahagi ng global financial system. Ang mga pahayag po rito ni Ginoong Max Avery ay hindi hype, kundi batay sa aktual na paggalaw ng mga institution at technology ni Ripple. Para po sa atin bilang mga traders at investors, magandang sinyalis ito dahil ipinapakita nitong matatag ang long-term foundation ng XRP. Kung tuluyan po itong magtagumpay, posibleng ang XRP Ledger ang maging batayan ng buong digital finance ecosystem sa hinaharap. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.